Isang bundok na bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre ang nasa probinsya ng Aurora ang itinuturing na pinagpalang bundok dahil sagana ito sa likas na yaman ng kalikasan nung panahong halos dumagat pa ang naninirahan sa paanan nito. Tinawag nila itong Jawangan. Sa salitang dumagat nang ibig sabihin ay pinagpala. Sinubukan naming akitin ang bundok na to 5 buwan nang nakalipas, ngunit hindi namin narating ang tugatog. Dahil halos may 3 dekada na raw itong hindi naakyat ng mga lokal simula nang ipinagbawal ang pangangaso. Kaya ang kagubatan ay naging lubhang masukal. Bukod pa doon ay sinabayan kami ng masamang panahon. At ngayon para sa ikalawang pag-akyat, gaano nga ba kasukal ang kagubatan? At ano ang magagandang tanawin ang makikita bago marating ang tugatog? Samahan niyo ako sa ikalawang pag-akyat sa itinuturing pinagpalang bundok ng Dipakulaw, Aurora, ang Mount Jawangan. Ito ang Sitio Gili-Gili, Barangay Borlongan, ang pinakamalapit na jump off kung aakyatin ng Mount Jawangan, at dito rin matatagpuan ang isa sa mga batikang guide sa bundok na ito na si Tatay Pernan. Pero bago namin simulan ang pag-akyat sa kabundukan ay kinakailangan muna naming dumaan sa Barangay Hall ng Borlongan upang ipagbigay alam ang gagawin naming pag-akyat sa bundok ng Jawangan. Kasalukuyang may nagaganap na engkwentro sa pagitan ng militar at rebelde sa ibang bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre, kaya mahalagang magpalista ng ating pagkakakilanlan sa lugar na nakakasakop ng kabundukan na ating aakyatin. Meron man o walang nagaganap na engkwentro, mahalagang ipagbigay alam sa barangay o bayan na nakakasakop sa kabundukan na ating aakyatin kung kanila ba tayong bibigyan ng permiso. Magkira naman siya. Kasi mayroon po kayong mayroon na that your will be done at ma-enjoy pa namin yung time na pag-akyat namin sa Jawangan, Panginoon. Ikaw ang manatili sa bawat isa, Panginoon. Sa Panginoon Jesus. Mula sa jump off, pagkatapos namin manalangin, agad na kami naglakbay patungo sa bundok ng Jawangan. So 9:25 kami nag-start ng trekking, dati 8:30. Tulad ng dati, kung pagmamasdan ng bundok na to mula sa kapatagan, para itong isang higanting pader. Isa ito sa nagbibigay proteksyon sa ilang bahagi ng probinsya ng Luzon sa tuwing may pumapasok na bagyo mula sa silangang Luzon ng ating bansa. Noong first time namin pumunta dito kami naligaw. So doon yung papuntang Third River Crossing, yung malit lang. So dito pala yung tamang way para doon sa summit. Hindi mo siya masyadong makita na mayroong trail dahil nga natatakpan ng mga halamang damo. So yan, natatakpan siya ng mga malalagong halamang damo. Pagkatapos doon, ito naman, mapupunta na tayo sa Third River Crossing. Ito yung Third River. Minsan kailangan natin tumawid. Pagkatapos matawid ang pangatlong ilog, mga halos mahigit kalahating oras pa ay mararating na ang isang sapa, kung saan ito ang huling mapagkukunan ng tubig bago tuluyang akitin ang bundok hanggang sa marating ang campsite na tumatagal ng halos na sa 3 oras. Halos may 1 oras muna kami dito nagpahinga upang kumain ng pananghalian. Pagkatapos magpahinga ng halos 1 oras, itinuloy namin ang pag-akyat. Hindi rin ganoon kadali bago marating ang campsite. Tumatagal ito ng halos na sa 3 oras na dire-diretsyong paahon na nasa 80 to 90 degrees. Ito ay mapapanood sa part 1 ng Mount Jawangan. Narating namin itong campsite. So may mga nauna din sa amin dito. May nakapagtayo na sila ng tent and hammock. Sa sobrang pagod pagdating namin sa campsite, naisipan naming maligo. Bumaba kami dito mula doon sa campsite mga halos 15 minutes. Pero akala namin malakas yung tubig. Halos natutuyo na rin dahil nga summer ngayon. So ang gagawin na lang namin ngayon, sandok-sandok sa baso, sa mineral bottle. Yun, para makasurvive ngayon nung paliligo. Yun, katatapos lang natin maligo dun sa sapa. Tuyo na eh.
Dati malakas dahil tag-init ngayon. Kaya hindi ganong malakas yung tubig doon sa ilog. Ito rin yung campsite na pinagtayuan namin nung first time namin umakyat dito. Ito. Sobrang galing minsan, no? Lagyan ng garlic, saka onion. Yun, no? Mekos na minsan. Mekos mo, uy! Shuffle pa minsan yun. Tornado. Sobrang sarap na yan minsan. Garlic oil. Dala ng matinding pagod at kinakailangan namin gumising na maaga, kaya bago mag alas 10 ng gabi, halos nakatulog na ang karamihan sa amin. Kinabukasan halos alas 4 na maaga kami gumising upang maghanda dahil hindi namin alam kung gaano kalayo at ilang oras pa mula sa campsite bago marating ang tugatog ng bundok. May nauna na rin sa akin gumising upang magpaapoy para sa lulutuing agahan. Halos mag-alas 6 ng umaga na makakain ang lahat ng agahan at handa na para simulan ang paglalakbay patungo sa tugatog ng Mount Jawangan. Dito sa taas yung pinagtayuan namin ng campsite. So last time, kung napanood nyo yung video ng Mount Jawangan, last time yung part 1. So dito yung area na tinuro ko kay tatay na sinasabi ko parang posibleng may daanan papunta doon sa summit. So ngayon ito nga yung pinuntahan namin para pagdaanan hanggang doon sa tuktok ng bundok. Buti na lang kahit papano meron tayong mga makikitid na daraanan. So kung titignan nyo, talagang sobrang sukal. So mga ilang dangkal lang yung mga pinapasok namin ngayon na mga trails. Halos wala pa talaga trails itong pinagdadaanan namin. Ayon sa ating impormasyon, may mapagdadaanan pa tayong mga bangin. May water source, wala na. Wala.
Ito, bangin na yung part na to. Delikado sa part na to. So, meron yung tinatapakan natin. Loose soil. Hindi, hindi nga soil eh, parang Ha? Mga damong malambot lang na nag-ano. mga moss at saka damo. Kaya maaari kang So, pwede tayong magkamali ng tapak. Madulas tayo dito sa bangin. Dire-diretso ka na doon sa Pacific Ocean. Baka yan yung ano, Pap. Ay, Japan. Natatakot ako umawak. Baka mahawakan natin pit viper. Ay, maaari. Sa gandang elevation, Oo. pa rin makikita eh. Lalo ngayon, tag-init. Ano pa naman, tag-init. Pag gantong umaga, lumalabas yun. Pag gantong mainit. Sasanga yan eh, nagpapainit. Ay, wag ka bumigay, please. Pa kayo dun sa ano, yung ibang halaman dun yung ano, yung base nila. Yung na medyo mas ano. Mukhang maganda na sa lugar na yun ah. Napapawaw na si Carl. Yung candidate ng Japanese ano, anak wow. Yung likod. Kuha ko sample. Wow! Ganda ng view dito. Ganda. Pero wala pa tayo sa summit. Lipstick plant daw to, sabi ni Pops JP. Yung kasama nating botanist. Ay, baka ano mali ako. Ito yung mga kabundukan na matatanaw sa parte ng norte. Dito pa lang sa first peak bago tayo makarating dun sa main summit ng Jawangan. Pagkatapos ng ilang minuto namin pagmasda ng mga tanawin mula sa unang tugatog ng bundok, muli ay nagpatuloy na kami sa paglalakbay kung saan kinakailangan namin bahagyang bumaba, gumapang at sumuot sa mas masukal pang kagubatan. "7:20 na, halos nakakaisang oras na kami, isang oras at kalahati. Hindi, wala. Ay, oo, tama ka. So ganito na ganito na yung mga pagdadaanan natin kung saan kinakailangan natin tumapak dito, paakyat. So si Kuya Benjamin, assistant guide ni Tatay Fernan. Si Tatay Fernan ngayon pumasok dito sa napakasukal na kagubatan para hanapin yung trail. So ang sabi niya, sisigaw na lang siya kapag clear na yung trail. Mga ilang minuto lang kami naghintay, maya-maya ay dumating na si Tatay Fernan. Kumain ka muna. Hindi makaramdam lang. Oo. May tubig kayo? Muna yan. Wala nga po eh. Tay, anong nakita nyo, Tay? Silang tayo, salita ka. Nakaupo nga pa. Ilaloko niya natin. Kasama sa biro yan. Sa vlog yan tayo, nakaupo nga po. Hindi pa nakakauwi hanggang ngayon. Hindi niya alam tapos ng gera. Higop. Ano yung nangihila? Higop yun. Gravity. Anong higop? Gravity yung gravity. Dahil pa ano. So ito na, pinapasok na natin ang mas masukal na kagubatan.
Pero bakit pababa? Ba't pababa? Di ba pataas? Pagbaba aahon. Ba't kaya pababa? So tingnan natin. Kasi summit, di ba dapat pataas? Medyo nakakatakot na sa part na to dahil bangin na yung sa right side at hindi natin sigurado yung mga tinatapakan natin dito, kaya kailangan natin kumapit sa mga puno dahil mukhang napakalalim. Uy, ingat, may nangihigop daw dito. Wow, ang ganda ng view. Woohoo! Wala pa sa summit pero nakita mo na yung kabilang bahagi ng bundok. Napakaganda ng view. So, pag mula dyan makikita na matatanaw natin yung ganda ng view ng kabundukan. Dito naman, hindi pa natin sure kung summit. Tay, summit na ba to? Tuktok na, hindi pa? Ito na yon, pag-akyat. Saan ka dumaan? Baba ka lang dyan. Kaso space slide dyan, bangin yan, no? Gilid ko lang, gilid. Hello po. Sa magandang umaga. Zop. Nasa peak na kami. Kaway. Kanina sabi ng aming guide na mag-ingat sa nangihigop. Ito pala ang ibig sabihin nila. Isang makapal na mga halamang gubat na aming tinatapakan dahil ilang bahagi ng tuktok ng bundok ay batuhan na maaring may mga siwang na natatabunan na makakapal na halamang gubat. Delikado itong tinatapakan natin. Makapal yung pagsa, no? Ilalim. Parang nasa taas na tayo ng kalangitan, Ngunit habang paakit kami sa tuktok ng bundok ay nagmaramot ang kabundukan na makita ang tanawin mula sa tugatog nito kahit sa kabila na napakaganda ng panahon. Wow. Wala na. Nasa summit na kami, halos mga 2 oras bago marating ito mula dun sa campsite. Medyo nawala tayo ng clearing ngayon. So, naghihintay sila ngayon na ma-clear itong view mula dito sa tuktok. Yun sila habang nagdidebate. Ito yung mga naghihintay ng clearing. Ayun, lumiwanag na ulit. So yung kinatatayuan namin bato, yung pinagpapatungan ng mga halaman na to. Ang bango naman ng usok. Ay, Parang may flavor. ate, yung usok. Parang may flavor yung pan. Diba, no? Try mo nga. Jump shot. Kinakabahan ako sa inyo. Huwag mo masyadong... Ito. Bangin na to eh. Ayoko na. Yun, pababa na kami. Naghintay kami ng mga ilang minuto dito pero talagang sumusulpot lang yung clearing. Ilang minuto rin kami naghintay na mahawi ang ulap
Ngunit bahagyang pinasilip lang sa amin ang nakamamanghang tanawin mula rito sa tugatog ng bundok. Marahil sa mga hindi lubusang maintindihan kung ano ba ang layunin kung bakit kami umakit ng bundok. Ilan sa mga katanungan na madalas kong marinig, bakit daw pinahihirapan ang sarili namin? Ano nga ba makukuha namin sa pag-akyat kung marating ang tugatog nito? Kung tanawin lang ang nais namin makita na pwede naman makita ng malapitan sa kapatagan o syudad. Ito ang masasabi ko. Oo, hindi madali ang umakyat ng bundok, lalo na may dala kang may bibigat na kagamitan. Ngunit ang hirap na amin nararanasan dito ay hindi pagpaparusa sa aming sarili. Ang hirap na to ay nagbibigay pananabik ng pakikipagsapalaran sa paglalakbay upang masaksihan pa ang ilang obra maestra ng kalikasan na hindi pa naiguguhit sa anumang larawan. Ang mga tanawin na gawa ng kalikasan sa bawat parte ng kabundukan na aming nakikita at nadaraan ay tumutulong upang sandaling mapahinga ang aming isipan sa realidad ng mundo. Hindi man namin lubusan nakita ang tanawin mula sa tugatog, masaya pa rin kaming bumaba ng kabundukan dahil sa ikalawang pagkakataon narating namin ang tugatog ng Jawangan. Kaya kung lalim na pangungusap ko hindi mo maintindihan, bakit kaya hindi mo ito subukan? Okay, si Tatay Fernan, ini-invite kayo akitin ang Mount Jawangan. Kaya dito at nang makita nyo rin itong nakyat namin. So ako nga pala si Kagawad Agapito Mendihe ng Barangay Borlongan dito po sa bayan ng Dibaculaw. Salamat sa mga umakyat ngayon at nakita po nila at napatunayan po nila kung ano po yung kanilang nakita doon sa aming bundok ng Dibaculaw, Barangay Borlongan.